Magandang hapon po. Sounds familiar? Ayan. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back. Favorite audience ever. Para sa akin, mga young people. Kasi yung young people, you have a long way to go. Kasi pag kami, mga may edad na, bilis na lang ng buhay namin, pero kayo, ang layo pa nalalakbayin nyo. At siguro sa mga meron ng edad, pag nakakausap ko sila, ano yung bagay na pinagsisisihan mo? Alam niyo po, marami ang sagot nila, sinasabi nila, pinagsisisihan ko na, sana nung bata pa ako, sineryoso ko na si Jesus. At kayo mga bata pa, seryosohin natin ang Panginoong Jesucristo kasi si Jesus seryoso sa bawat isa sa atin. Amen ba? Na yung pag-uusapan po natin ngayon ay resurrection. The resurrection and the meaning of life. Now, bago po ako magsimula, meron lang question. Question para sa bawat isa sa atin. Gusto niyo ba ng volunteer? Maraming volunteer dito. What is the meaning of life? Ano ba yung kabuluhan ng buhay? What is the meaning of life? Anyone? Meron bang gusto mag-volunteer? What is the meaning of life? Alam niyo ba, bawat isa sa atin, dapat pag tinanong ka, what is the meaning of life? Meron kang isang sagot. Okay ba yun? What is the meaning of life? Pag-isipan muna nating mabuti. Hindi to pang Miss Universe na tanong. Basic question to. Na dapat alam nating lahat. Ano ba ang kahulugan ng buhay? What is the meaning of life? Personal mong sagot. Meron nang naisip? Anyone? Taas lang yung kamay, hindi ko kayo tatawagan, promise. Pag may naisip na, yun, si Macarios. Hindi ko kayo tatawagan, promise. Meron na, Macarios? Okay, ikaw nga, halika dito. Ay, tumayo talaga. Sige, halika dito, bro. Hamunin kita, What is the meaning of life? Meron bang microphone? Ito na lang. What's the meaning of life, bro, for you? Nung una pong perspective ko kung anong meaning ng life is fulfilling your dreams and goals. Pero as I continue the journey na kasama si Kristo is, ang meaning ng life para sa akin is knowing Jesus more. Kasi yung buhay natin tuloy-tuloy lang yan. And yung pagkakakilala natin kay Jesus is tuloy-tuloy lang din. Kaya ayun po yung meaning ng life para sa akin is knowing Jesus more and walking with Him. That's the meaning of life po. Thank you. Ayos. So, upang makilala ang Panginoong Jesucristo, actually similar yan sa sinabi ni Apostol Pablo. I want to know Christ and the power of His resurrection. Sakto nga yung sagot niya. Hindi naman tayo nag-usap, di ba? Anyone, meron po ba tayong sagot? What is the meaning of life? Yang tanong po na yan, kapag hindi mo nasagot yan sa maikling salita, you're lost. Kasi nabubuhay ka lang without a reason. Alam niyo po, maraming tao sa mundo, billions and billions of people around the world, they just exist. Naririto lang sila sa mundo without a reason, without a destination. Nabubuhay lang. Pero wala talagang patutunguhan. Ang hirap no? You're just alive. You're just breathing without a purpose, without direction, without meaning. Kapag hindi nyo natuklasan yung meaning of life, para rin tayong katulad ng mga billions and billions of people around the world, they just breathe, they just exist. At alam niyo po, maraming mga tao sa mundo, they're trying to discover the meaning of life by just looking at themselves, inward. Kasi nga, ang lahat ng tao, tinatanong, ano ba yung kabuluhan ng buhay? So, ang gagawin ng mga tao, tatanungin nila yung sarili nila. Okay, gagawa ko ng sariling kabuluhan sa buhay ko. Pwedeng magtapos ako ng pag-aaral, magtrabaho ko, mag-put up ng business, magpayaman, magtayo ng malaking bahay, mga restaurants, or kung ano pa man. So, hinahanap nila yung meaning sa loob, from within. Ang malaking problema po dyan, kapag namatay ka, yung death. Death kasi yung, ibang klase yung death eh. Yung death, pangsala yan eh.
na pag namamatay ka na, mapapatanong ka sa sarili mo, naging makabuluhan ba yung buhay ko? Anin ko yung kayamanan? Anin ko yung tinapos ko? Anin yung mga achievements ko? Mamamatay din pala ako. Hindi, para sa mga anak ko yan eh. Mamamatay rin yung mga anak mo eh. Sabi nga ni Thomas Jefferson, we are born to die. Pinanganak tayo para mamatay. We are born to die, and our lives are but the march to the grave. So pinanganak tayo, nagmamarcha na tayo patungo doon sa ating huling hantungan. Pinanganak ka para mamatay. Yun sinasabi niya eh. And to some extent, yes, totoo po yun. Pinanganak tayo para mamatay. And sabi dito, and our lives are but the march to the grave. Para lang tayo nagmamarcha patungo doon sa ating libingan. So what's the meaning of life? Kung lahat pala ng gagawin natin dito sa mundo, mauuwi sa kamatayan, at lahat ng tinulungan natin, mamamatay din, at lahat ng tinulungan natin, mamamatay din. Ang laki ng problema ng kamatayan. Tama ba? Alam niyo po, walang meaning ang buhay kung walang eternal life. Walang meaning ang buhay kung hindi ka mabubuhay ng pangwalang hanggan. Lahat ng temporal, meaningless. Kaya lahat po tayo dito nangangailangan ng Kristo. Kasi si Kristo ang magbibigay sa iyo ng eternal life, ng buhay na walang hanggan. At kung meron kang buhay na walang hanggan, lahat ng gagawin mo ngayon, magkakaroon ng kabuluhan. Amen ba? Sabi po ni Apostol Pablo, pag si Apostol Pablo ang tinanong nyo, Paul, Saint Paul, Apostle Paul, what is the meaning of life? Alam niyo po ano yung sasagot niya? Simpleng-simple lang. What is the meaning of life? Sabi ni Apostol Pablo, to live is Christ and to die is gain. Paganda, no? Simple lang, one line lang. Hindi naman masamang makopya. Pwede niyong kopyahan sa Apostol Pablo. Pag tinanong kayo, what's the meaning of life? For me, to live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay ay para kay Kristo at ang mamatay ay kapakinabangan. Maganda, no? Alam niyo, pag binasa niyo yung Philippians chapter 1, si Apostol Pablo nagdadalawang isip pa eh. Sabi niya, actually gusto ko nang mamatay para makapiling ang Panginoon. Pero at the same time, gusto ko pang mabuhay para mas mapaglingkuran pa siya at ang kanyang iglesia. So sa kanya walang katalo-talo eh. Ang mabuhay ay para kay Kristo at ang mamatay ay kapakinabangan. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko sana na lahat tayo magkaroon lang ng isang pangarap. Isang pangarap lang. Yung pangarap na pang walang hanggan. Pag binasa niyo po yung Philippians chapter 1, isa lang yung pangarap ni Apostol Pablo. Ang gusto niya, si Jesus ay maitaas sa pamamagitan ng kanyang buhay. That's all. Sabi niya, gusto ko maitaas ang Panginoong Jesucristo sa aking katawan hanggang sa kamatayan. Okay ba sa atin yon? Isa lang pangarap ko. Ang gusto ko lang maitaas si Kristo sa buhay ko. Yung pag tinitingnan ng mga tao yung buhay ko, kung paano ako pinagpapala ng Panginoon, binibigyan ng tagumpay ng Panginoon, binibigyan ng success ng Panginoon, ang makita ng mga tao, si Kristo, hindi ako. Kanina, papunta rito, nagdadrive kami kahit sobrang traffic, pinag-uusapan namin si John the Baptist. Si John the Baptist, isa lang yung goal niya. To prepare the way for the Lord. Yung mga tao, makilala si Jesus sa pamagitan ng buhay niya. Sabi ko sa kasama ko kanina kay Pastor Ronald, okay din si John the Baptist, no? Yun talaga yung focus niya, yun yung meaning of life para sa kanya. Sabi ni John the Baptist, I must decrease. Ano ibig sabihin nun? Kasi mayabang tayong mga tao eh. Gusto natin maging malaki, gusto natin tingalain ng mga tao, palakpakan ng mga tao. Pero sabi ni John the Baptist, I want to be small. I want to become small. I must decrease. Jesus must increase. Magandang pangarap? Magandang pangarap, di ba? So sabi ng Apostol Pablo, to live is Christ and to die is gain. Bakit yung kamatayan ay kapakinabangan? Kapakinabangan po siya kasi merong resurrection. Merong buhay na mag-uli. Someday, kung ikaw ay tunay na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, one day, kahit mamatay ka, kahit maging alibok ka, kahit isaboy pa yung after mo makremate, isaboy yung abo mo sa dagat, it's not a problem. When Jesus Christ comes back, He will raise you up. Meron tayong resurrection.
So, yung topic po natin ngayon, matatagpuan po natin yan sa 1 Corinthians chapter 15, 1 to 58. 1 to 58. 58 verses. Now, bigyan ka ng assignment. Okay lang? Okay lang ba? May assignment tayo? Hindi natin ito matatalakay lahat. Pero, itong 1 to 58 verses, pwede niyong basahin. Isipin niyo, love letter to ni Lord sa inyo. Mamaya, basahin niyo. 1 to 58. Ito ay patungkol sa resurrection. Patungkol to sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo at paano natin matatagpuan ang kahulugan ng ating buhay sa muling pagkabuhay ni Kristo. Kasi kung hindi nabuhay ang Panginoong Jesucristo, our lives, yung buhay mo at buhay ko, lahat yon meaningless. Meaningless. So, what is the meaning of life? The resurrection and the meaning of life. Ito po yung tatalakayin natin. Gusto ko yung ganitong preaching kasi hindi ito 15 minutes eh. 45 minutes na, di ba? 50. So I have plenty of time, no? Madidiscuss natin to. So, ito yung teachings natin. Number 1, Christ's resurrection gives us meaning. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay mag-uli, merong kahulugan ng ating buhay. Siya yung naglalagay ng meaning, ng kabuhay-buhay, ng kahulugan sa ating mga buhay. Now, medyo maliit lang. Basahin natin, siguro kita naman dito, no? Ayan. Yan, ito. No signal, dito sa kabila. Basahin natin mabuti. Dito makikita natin yung meaning ng buhay kapag wala si Kristo. Sabi dito ni Apostol Pablo, ready na ba tayo? Ready? Okay ba tayo? Babasahin natin. Isipin natin, sulat to ni Lord para sa ating lahat. Dito natin ma-appreciate yung resurrection ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi dito, but if it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say there is no resurrection? Ang problema po kasi dito sa sinulatan ni Apostol Pablo, yung church nila, isipin nyo parang CLCC, no? Tapos meron isa dito, o dalawa, o tatlo, nagpapakalat ng ibang turo. Sinasabi nila, alam niyo ba, si Jesus, sa mga Kristiyano, wala man talagang resurrection. Si Jesus, di naman talaga nag-resurrect eh. Di naman talaga nabuhay mag-uli. So sa Apostol Pablo, sinulatan niya mga taga-Korinto. Sabi niya, gumagana ba to? Yan. But if it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? Bakit merong nagsasabi sa inyo na hindi muling mabubuhay tayong mga Kristiyano? Verse 13, if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. Kung walang resurrection, kung hindi tayo mamubuhay mag-uli, ibig sabihin nun, si Jesus hindi nabuhay. Nandun lang siya sa kanyang libingan. And then verse 14, and if Christ has not been raised, our preaching is useless. Kung hindi nabuhay mag-uli ang ating Panginoong Jesucristo, yung pangangaral nila Apostol Pablo, useless yon. Ako, pagtayo ko rito, pagharap sa inyo, nonsense. Tapos kayo, nakikinig pa kayo sa akin? Nonsense. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo eh. Siyempre, pupunta pa ako, naligo pa ako kanina. Tapos, drive pa, pupunta rito. Hindi, joke lang, di ako naligo. Biro lang, biro. Sayang yung preparation. Toothbrush ka pa, liligo, susuklay ka pa, tapos drive ka pa. Useless eh, nonsense. Sabi na Apostol Pablo, kung hindi nabuhay ang Panginoong Jesucristo, yung preaching namin, walang kwenta yan. At kayong mga nakikinig, nananampalataya kayo sa preaching namin, wala rin kwenta. Wala rin kwenta. Sayang lang oras natin, mag-uwian na lang tayo. And then sabi na Apostol Pablo rito, our preaching is useless and so is your faith. Bakit? Yung preaching ko walang kwenta eh. Tapos nananampalataya ko sa preaching ko, wala rin kwenta yung pananampalataya nyo. Sayang lang yung punta natin dito. Verse 15, more than that, we are then found to be false witness, mga bulaang tagapagturo kami. Bakit? Sabi dito, for we have testified about God that He raised Christ from the dead, but He did not raise Him if in fact the dead are not raised. Verse 16, for if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. Verse 17, and if Christ has not been raised, kung hindi muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo, your faith is futile. Nagpaka-Kristiyano ka pa. Ang hirap-hirap maging Kristiyano eh. Tama ba? Sino nagsasabing madaling maging Kristiyano?
Lalo na si Apostol Pablo, pag tinanong niyo yung buhay niya, Apostol Pablo, paano ka ba maging Kristiyano? Ang pagiging Kristiyano sa akin, maglilingkod ka talaga sa Panginoon, iaalay mo talaga yung buhay mo sa Panginoon. Pag pinakwenta mo siya, kukwento niya sa iyo yung paghihirap niya eh. Yung ilang beses, dahil nagmi-mission si Apostol Pablo, ilang beses siya na shipwreck, yung lumubog yung barko, palutang-lutang siya, nakapit siya sa kahoy, palutang-lutang siya doon, nang buong magdamag, tinuklaw pa siya ng ahas, nilatigo pa siya, 40 lashes minus 1. Sabi ni Apostol Pablo sa ibang mga sulat niya, I face death all day long. I wrestle with beasts. Ang dami niyang kwento. Napakahirap maging Kristiyano. And I'm sure, tayo rin nahirapan maging Kristiyano at magpaka-Kristiyano. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, walang kwenta yan kung hindi nag-resurrect si Jesus. Your faith is futile. You are still in your sins. Ibig sabihin, hindi ka pa rin napapatawad sa iyong kasalanan. Nonsense lahat ng ginagawa natin. Yung pag-awit-awit natin, nonsense lahat yan. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. Ibig sabihin, lahat ng mga mahal natin sa buhay, parents natin, na mananampalataya, they are lost. Ibig sabihin, hindi talaga sila naligtas. Verse 19, if only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. Kung ang pag-asa lang natin kay Kristo ay para lang dito sa mundo na to, na temporal, tayong mga Kristiyano, tayo na yung pinakakawawa sa lahat. Nagigets natin kung gaano ka-importante yung resurrection? Kung si Jesus hindi nag-resurrect, muling nabuhay, lahat tayo pinakakaawa-awa sa lahat. Lalo na yung mga taong tapat na naglingkod sa Panginoong Jesucristo, binigay talaga yung buhay sa Panginoong Jesucristo, kawawa ka. Sana nagbar ka na lang, nan-chicks ka na lang. Tama ba? Di ba? Sa mga lalaki, di ba? Sana na nag-inom-inom na lang tayo dyan. Pareho lang din naman yun, di ba? Sabi niya, ang mahirap talaga magpaka-Kristiyano eh. Pero sabi dito, kung ikaw naging Kristiyano ka talaga, kasi pag naging Kristiyano ka, yung totoo talaga, bibigay mo yung buhay mo sa Panginoon eh. Todo. Walang reservation. Eh hindi nag-resurrect si Jesus. Kawawa ka naman. Sana ginaya mo na lang yung iba. Nagpakasasa sa buhay, in-enjoy yung buhay. Lahat naman rin tayo mamamatay at di na naman tayo mabubuhay mag-uli. Tama ba? Now, yan po, ang resulta kung hindi nag-resurrect ang Panginoong Jesucristo. Kaya, dito sa 1 Corinthians chapter 15, ang sinasabi ni Apostol Pablo, dahil nag-resurrect si Jesus, may kabuluhan ang buhay mo. Tingin ka sa katabi mo. Sabihin mo, mahalaga ka. Kahit hindi halata. Mahalaga ka. May kabuluhan ang buhay mo. Lahat tayo may kabuluhan ng buhay. Nag-resurrect ang Panginoong Jesucristo eh. Ibig sabihin, lahat ng gagawin mo ngayon, dahil nag-resurrect si Jesus Christ, may kabuluhan yan. Pag binasa niyo po yung 1 Corinthians chapter 15, sinasabi ni Apostol Pablo, si Jesus muling nabuhay. Pero yung muling pagkabuhay niya yan, huwag mong isipin si Jesus lang yun. Sabi ni Apostol Pablo, yan ay first fruits. Parang na-devotion ko na yata yun. No? First fruits. Ano ibig sabihin ng first fruits? Paunang bunga. Next ka na. Ibig sabihin, pag namatay ka, ikaw na yung susunod na mabubuhay mag-uli. So si Jesus is the first fruits of resurrection. Dahil nabuhay ang Panginoong Jesucristo, ikaw na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, next ka nang mabubuhay mag-uli. Kailan yon? Sinong nakakalam kung kailan tayo bubuhay ng Panginoong Jesucristo? Anyone? Sino nakakalam? Si Ret? Kailan? Kailan tayo bubuhay ng Panginoong Jesucristo? Si Ret. Si Jesus, nangako po siya. Ang promise niya, I shall return. Pagbabalik ni Jesus Christ, yung katawan natin, yung espiritu natin, kasama ni Jesus. Babalik dito sa earth. Tapos yung katawan mo, yung kalansay mo, bubuhayin mag-uli. Yung espiritu mo, isipin nyo parang sasanib ulit dun sa katawan mo. Perfect body. Huwag mo na isipin yung tigyawat mo. Wala nang tigyawat dun. Huwag mo na isipin na 1 pack lang. Doon 6 packs ka na. Kasi perfect body eh.
Bubuhayin tayo ng maguli ng Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagbabalik. At dahil bubuhayin tayo ng Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagbabalik, ibig sabihin, we will live forever. You will live forever. You will live forever. Kaya kung ano yung gagawin mo ngayon, investment sa eternity. Napakasarap isipin. Kaya dahan-dahan tayo sa mga decisions na gagawin natin sa araw-araw. Kasi lahat ng decision mo na yan, may epekto yan sa walang hanggan. Pag minahal mo ang iyong magulang, minahal mo ang iyong kapatid, minahal mo ang iyong classmate, wag sobra-sobra. Baka ibang klaseng pag-ibig yon. Kapag ginawan mo ng kabutihan ang isang tao, kahit makalimutan mo pa yan, yung Diyos na walang hanggan, hindi makakalimutan yung ginawa mong kabutihan. Ganun ang epekto niyan, eternal life. Kaya yung desisyon mo araw-araw, siguraduhin mo, tama. Kasi, pag mali yan, tatamaan ka. Pag mali yan, may epekto rin yan sa pangwalang hanggan. Christ's resurrection gives us meaning. Dahil ang Panginoong Jesucristo, binibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Lahat ng gagawin mo ngayon, makabuluhan. Kaya paramihin mo na. Sabi sa Biblia, paramihin mo yung pasaganain mo ang iyong mabubuting gawa. Bakit? Kasi may epekto yan sa pangwalang hanggan. Kahit makalimutan ng kahit lahat ng tao, kahit sarili mo, makalimutan mo yung maganda mong ginawa sa Panginoon, walang nakakalimot ang Panginoon. Talagang nakasulat yung mabuti mong ginawa. Pagharap mo sa Panginoong Jesucristo, marirealize mo, papaalala pa ng Panginoong Jesucristo sa iyo yung mabuti mong ginawa. Kasi yung lahat ng gagawin nating mabuti, hanggang walang hanggan yung epekto niyan. Lahat ng sharean mo ng ebanghelyo, lahat ng isasama mo rito, lahat ng lahat ng mga tao na mapalapit sa Panginoong Jesucristo dahil sa buhay mo, pang walang hanggan yung epekto. May meaning ang buhay, makabuluhan ang buhay. Amen po ba? Pangalawa po, Christ's resurrection makes us, invincible. Ano pong ibig sabihin ng invincible? Dahil nabuhay ang Panginoong Jesucristo mag-uli, tayo po ay naging invincible. Ang ibig sabihin po ng invincible, hindi magagapi. Hindi matatalo. Tingnan niyo po yung sinabi ni Apostol Pablo. 1 Corinthians chapter 15, verse 54. Sabi po rito, when the perishable has been clothed with the imperishable. Ano po ibig sabihin nito? Para po mas mabilis, si Frey. Frey pangalan mo, no? Galing ko manghula, di ba? Tama ba? Sige, si Frey. Pag ikaw namatay, mag-e-echo. Teka lang. Ayan, okay na. Pag namatay ka, Frey, yung espiritu mo, mapupunta sa piling ng Diyos. Pero alam mo yung espiritu mo, ang tawag dyan sa Bible, disembodied spirit. Parang ang walang damit. Isipin mo, espiritu, walang damit. Yung damit mo, yun yung katawan mo. Okay? Nahabol natin. Pag tayo namatay lahat, yung espiritu natin babalik sa Diyos. Yung espiritu natin, disembodied. Parang walang damit. Now, yan po yung tinutukoy dyan na perishable. Kasi itong katawan natin, nakita niyo yung mga truck nakalagay perishable goods. Ano ibig sabihin nun? Exactly, mabubulok. Yung katawan natin mabubulok eh. Katawan mo bro, kahit anong pogi mo, yan, mabubulok yan. Tanda mo yan ha? Lahat tayo rito, mabubulok. Yan yung perishable. So when the perishable has been clothed with yung nabubulok na katawan, maaagnas, mabubulok, magiging abo, tapos yung espiritu walang damit, kaya nakalagay dyan, clothed. When the perishable has been clothed with imperishable, ibig sabihin, dadamitan ka ng Diyos, yung dati mong katawan, bubuhayin, gagawing perfect, idadamit ulit doon sa espiritu mo,
clothed with the imperishable, and the mortal with immortality. Sister, mga mortal tayo, mortal. Hindi mortal na magkaaway, ibig sabihin mortal, temporal. Okay? Mortal, temporal, panghanggang dito lang. Dadamitan daw tayo ng immortality. Ano ibig sabihin ng immortality? Hindi na mamamatay. Hindi na mabubulok. So when the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Ano yung saying na yon? Death has been swallowed up in victory. Paganda, no? Yung kamatayan, nilamon ng tagumpay ng Panginoong Jesucristo. Death has been swallowed up in victory. Now, ang favorite ko na part ng history, yung kasaysayan ng sangkatauhan, ito yung favorite ko talaga. 2,000 years ago, magkwento lang muna ako, no? 2,000 years ago, nang ang Panginoong Jesucristo ay nilatigo, halos half dead na. Yung panlatigo sa kanya, yung may mga kalawit yun, ng mga bakal at kung ano-ano pa. Talagang pag gumanon sa likod niya yun, matatanggal talaga yung laman . Ilang latigo yun sa likod niya. Pagkatapos nun, pinagduduraan siya ng mga tao. Pag binasa niyo yung account, hindi siya isang beses pinapalo ng binabambo ng mga sundalo. Napakadaming beses. Yun yung climax ng kasamaan ng tao . Alam niyo ba yun? Yun ang climax ng kasamaan ng tao . Kung ikaw bugbugin mo yung kapatid mo, yung nandito, bugbugin mo. Tapos napakabait yung tao na yan, binugbog mo. Hindi pa climax yun . Kasi yung binugbog mo na yan, tao lang yan, masama yan . Pero ito, Jesus Christ, the Son of God, the Holy One of God, yung kabanal-banalan ng Diyos, binugbog. Nilagyan ng korona ng tinik. Climax of sin. Wala nang mas hihigit pa sa kasalanan ng tao maliban doon. Yun yung climax. Ginanon mo, yung isang taong mabuti nga lang, di ba? Isang taong mabuti, inapi mo, ginawan mo ng masama, di ba? Habag na tayo. Napakasama mo naman. Paano mo nagawa yun? Ang buti-buti ng tao na yun. Mga kapatid, how much more si Jesus Christ, the Son of God, the Holy One of God, ginawa ng ganitong kasamaan ng tao. So, si Jesus Christ, He endured those suffering. Bakit? Kasi sa isip ng Panginoong Jesucristo, walang kaparaanan para maligtas tayo maliban na gawin ni Jesus yon. Kung mayroon lang ibang kaparaanan, hindi na naginawa ni Jesus yun . Kaya sabi ni Jesus, kaya sinasabi ng Panginoong Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. And there's no one else. Wala na ibang kaparaanan. Yun lang talaga. And Jesus, because of love, endured that kind of suffering. Now, nung ang ating Panginoong Jesucristo ay pinako sa krus, sinibat, namatay siya, sabi niya, it is finished. Nung siya'y nasa libingan na, ang daming nangyari. Alam niyo po ba nang nakahimlay ang Panginoong Jesucristo doon? Patay na siya, lifeless body. Patay na. Ano ang kasunod ng kamatayan? Anyone? Anong kasunod ng kamatayan? Nakasulat po ito sa Salmo, sa awit ni David. Ang kasunod ng kamatayan ay pagkabulok. Pagkabulok. Ibig sabihin, si Jesus Christ, bubulokin na yung kanyang katawan. Yun yung kasunod ng kamatayan, decay. Pero nakasulat sa mga salmo ni David na yung Messiah hindi kayang talunin ng pagkabulok. Kaya si Jesus Christ doon, habang siya nakahimlay, yung mga bakterya nakakain sa mga, buhay pa ng mga cells, may mga battle doon sa loob ng katawan niya Talagang pinipilit lamunin si Jesus Christ and I believe all the forces of darkness were there trying to swallow Jesus Christ. Trying to defeat the Lord Jesus Christ. All the forces of darkness nandun. Gusto nilang kainin ang Panginoong Jesucristo. Pero alam niyo po, ang Panginoong Jesucristo nasa kanyang Espiritu ng Diyos na bumuhay sa kanya. On the third day, habang nakahimlay ang ating Panginoong Jesucristo,
dinilat niya yung kanyang mga mata. Habang ang Panginoong Jesucristo nakahimlay doon, dumilat yung kanyang mga mata. At sa pagdilat ng mga mata ng Panginoong Jesucristo, kasama po tayo doon. Yun po yung beginning of the new creation. Kaya sabi ko sa Bible, if anyone is in Christ Jesus, he is a new creation. Nandun tayo sa katawan ng Panginoong Jesucristo at that time. Binibigyan tayo ng kahulugan. Binibigyan tayo ng meaning. Kasi kung hindi nag-resurrect ang Panginoong Jesucristo, lahat tayo walang kabuluhan ng buhay natin. Kaya lahat po tayo ay tumitindig sa balikat ng Panginoong Jesucristo nung siya'y muling nabuhay 2,000 years ago. Nung ang Panginoong Jesucristo ay bumangon mula sa mga patay, ikaw kapatid, nandun ka sa balikat niya. Pinapasan niya. Sapagkat ang resurrection ng Panginoong Jesucristo ay resurrection mo din. At yung buhay na walang hanggan, binibigay niya sa iyo para magkaroon ng kabuluhan ng iyong buhay. Alam niyo po yung nangyari doon sa libingan ng Panginoong Jesucristo? Pilit ng dyablo, ng kasamaan, lamunin ang Panginoong Jesucristo. Pero ang nangyari, baligtad. Si Kristo ang lumamon sa kamatayan. Sabi po rito, sabi po sa verse natin, death has been swallowed up in victory. Sa Tagalog yan, ang ganda eh. Nilamon ng tagumpay ng Panginoong Jesucristo ang kamatayan. Si Jesus ang lumamon sa kamatayan. Kaya po tayo, lahat tayo mamamatay. Pero alam nyo, bago tayo mamatay, pwede nating sabihin to eh. Kasi para sa atin to eh. Ano pong sabi dyan? Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Hindi ko alam kung paano tayo mamamatay. Yung iba sa atin maaaksidente, yung iba sa atin sa katandaan, yung iba sa atin magkaka-cancer, yung iba sa atin marahil nasa ospital 10, 20, 30 years, 40 years from now. Pero yung huling hininga mo, pwede mong sabihin to, Lord, salamat. I am invincible. Hindi ako kayang gapiin ng kahit na kamatayan, kahit ng cancer na ito, ng kahit na sino. Pwede mong sabihin tong sinabi ni Apostol Pablo, where, O death? Parang kinakausap mo si kamatayan eh. Kamatayan, nasaan? Wala na. Tinanggalan na ng pangil ng Panginoong Jesucristo. And you are invincible. Walang maaagapi sa iyo, walang makakatalo sa iyo. You are imperishable. You are eternal. You are immortal. All because of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Pangatlo po, Christ's resurrection inspires us to serve. Based on the 2 points, no? Binigyan ka ng meaning ng Panginoong Jesucristo. Ginawa kang invincible, hindi ka magagapi, hindi ka matatalo. Based on that, mga kapatid, yung resurrection ng Panginoong Jesucristo, ini-inspire tayo lahat, ini-invite tayo lahat na paglingkuran ng Panginoong Jesucristo ng buo nating buhay. Dito na po ako magko-conclude. Tapusin natin to. Okay lang naman, no? Mahaba pa naman. Masyado pa natin maikli. Verse 58. Ito pong verse 58, ito na po yung last verse ng 1 Corinthians 15. Verse 58. At ito na po yung conclusion ni Apostol Pablo. Pero hindi ko pa conclusion to, mamaya pa tayo. Ito yung conclusion niya. Sabi niya, based on verse 1 hanggang verse 57, na ang tinatalakay lang ni Apostol Pablo ay resurrection ni Jesus at resurrection natin. Sabi niya, based on that, nag-conclude siya, sabi niya, therefore. Ano ibig sabihin ng therefore? Conclusion yon. Based on this discussion of the resurrection of the Lord Jesus Christ, ito yung epekto niyan sa atin. Therefore. Sabi niya, pakinggan po natin mabuti. Palitan natin ng mas malaki. Yan. Sabi po ni Apostol Pablo, therefore, my dear brothers and sisters here in CLCC, stand firm. Saan po tayo nakatungtong? Sa balikat ng ating Panginoon Jesucristo na nabuhay mag-uli. Stand firm, let nothing move you.
Be unshakable. Huwag kang mayayanig. Kapitan mo yung resurrection ng Panginoong Jesucristo. Yung doktrina na yan, yan ang pundasyon nating lahat. Yan ang pundasyon ng makabuluhang buhay. Yan yung dahilan kung bakit sumusunod ka sa Panginoong Jesucristo. Yan yung dahilan kung bakit patuloy mong inaalay yung buhay mo sa Panginoon. Because He resurrected from the dead, you too will be resurrected at His second coming. Let nothing move you. Huwag kang mayanig. And then, pakinggan niyo po ito. Sabi niya, nakita niyo yung blank na yan? Sabi niya, always. Ano po ibig sabihin ng always? Paminsan-minsan, di ba? Tama ba? Pag sinabi natin always, ibig sabihin? Paminsan-minsan. Yan ang problema ng mga Kristiyano eh. Pag may binasa sa Bible, sabi dito always, pag in-apply na, paminsan-minsan na lang. Di ba? Pero tingnan natin sabi dyan, always. Ibig sabihin, palagi, hindi lang pag naisipan, hindi ito yung pag Sunday lang, hindi ito yung pag na-inspire ka lang, hindi ito yung pag mainit ka lang sa Panginoon, pag malamig na, wala na, iwan-iwan na, kalas-kalas muna, kanya-kanya muna. Hindi ito yan eh. Sabi niya, always. Ano sa Tagalog nun? Palagi. Always. Ano daw gagawin mo palagi? Always give yourselves. Palagi mo daw ibigay iyong sarili sa Panginoon. Hindi ito pang Sunday lang. Si Jesus hindi pang Sunday lang, hindi pang Thursday lang. Pang Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Kasi sabi niya palagi Tama ba? Baka mali ako na interpretation sabihin niyo lang. Di ba? Always Ibigay mo yung sarili mo palagi kay Kristo. Based on what? Based on verse 1 hanggang 57. Dahil tayo ay may buhay na walang hanggan. At lahat ng gagawin mo dito sa lupa, lahat ng pagmamahal na gagawin mo para sa magulang mo, lahat ng pagsusumikap mo sa pag-aaral, lahat ng yan, may epekto yan sa pangwalang hanggan. That's why you always give yourselves. Anong kasunod dyan? Always give yourselves. Anong kasunod dito? Hindi ko ito makakalimutan. Ano nga ba ito? Project in the Bible? Fully. So sabi dito, stand firm, let nothing move you, always give yourselves fully. Pag sinabi natin fully, ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin? Kalahati. Minsan ganito tayo mag-interpret Sabi dyan, fully, pero pag binigay mo yung sarili mo sa Panginoon, minsan, 1/4 na lang. Minsan, 1/8. Minsan, isang guhit na lang. Pero ang sabi po rito, always, palagi mong ibigay yung buhay mo, palagi mong iaalay yung buhay mo sa Panginoon, at hindi mo iaalay yung buhay mo sa Panginoon na 50% lang. Ibibigay mo yung buhay mo sa Panginoon, ilan? Question, tatanggapin ba ni Jesus yung 1% lang ng buhay mo? Inalay mo yung buhay mo sa Panginoon. Lord, always, pero 1% lang. Piling niya tatanggapin ni Jesus yon? Alam niyo, pag minsan magpa-park ka, tapos merong kakatok sa sasakyan mo, tak, 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 tapos gaganon-ganon. Okay, stop na. Tapos maglalabas ka ng pera. Ano yung ihuhulog mo sa kamay niya? Ano bibigyan mo sa kamay niya? Ano? Barya. Bakit ang bilis lang sa ating magbigay ng barya? Kasi yung barya, wala namang halaga sa atin Sige, barya lang naman. Kaya minsan ang trato natin kay Jesus, pulubi. Barya lang naman. Yan lang naman ang... Para bang si Jesus, pulubi, pengin naman ng konting oras mo. Pengin naman, barya-barya lang binibigay sa atin. Binibigay natin. Pero ang sabi rito, always na, fully pa. So question, tatanggapin ba ni Jesus yung 1%? Tatanggapin ba ni Jesus yung 99%? 99%. Tatanggapin. Hindi pa rin Bakit? Kasi ang hihingi ni Jesus, fully.
100%. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, gusto mo ba sa mga gustong sumunod sa Kanya, ang daming gustong sumunod kay Jesus. Sabi ni Jesus, op. Kung sino man ang nagnanais sumunod sa akin, kailangan, deny niya yung kanyang sarili, pasanin yung krus, sumunod sa akin. Tapos sabi niya, kung sino man ang isang tao na gustong sumunod sa akin, pero hindi niya kayang i-give up, he cannot give up everything, he cannot be my disciple. Everything 100%. Kaya si Jesus, mga kapatid, hindi siya pulubi na barya-barya lang, kaunting oras lang natin, kaunting panahon, kaunting effort. He will ask everything. At ang maganda po nito, mga kapatid, lahat ng gagawin mo sa Panginoong Jesucristo, sulit. Walang lugi. Bakit walang lugi? Kasi lahat ng gagawin mo sa Kanya, counted sa buhay na walang hanggan. Lahat ng serbisyo na gagawin mo para sa Panginoon, lahat ng pagtulong mo sa kapwa, lahat ng pagmamahal na ipapakita mo, lalo na sa kapatiran, lahat ng yan, counted sa buhay na walang hanggan. So sabi ni Apostol Pablo, always give yourselves fully to the, anong kasunod? Work of the Lord. So, buong-buo mong bibigay yung sarili mo, palagi mong ibibigay yung sarili mo sa Panginoon, saan daw? Sa gawain niya. Ano ba yung gawain ng Panginoon? Ano ba yung gawain ni Lord? Ang gawain ng Panginoon, hindi lang pang Sunday, ulitin ko, hindi lang pang Sunday, hindi lang pang Thursday, hindi lang yung pag-awit dito, hindi lang yung pagba-Bible study. Alam niyo po, lumaki ako sa, missionary kasi yung nanay ko so sa Mindoro ako nakatira. Missionary siya doon. So, may background ako at least hanggang until the age of 6. Bago namatay yung nanay ko, 6 years old ako. Nakita ko na yon. Tapos, pagpunta ko dito sa Valenzuela, sa Manila, after mamatay yung nanay ko, dyan lang ako, pakalat-kalat. There was a time, nagsisimba pa rin ako. Tapos hanggang sa napariwala, tapos nagpunta sa seminary. Kaya familiar ako sa mga reasoning ng mga tao pagdating sa gawain ng Panginoon. Yung iba, sinasabi nila, sana sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, madatnan niya ako na nasa gawain ng Panginoon. Ano yun? Ibig sabihin nun, nagpipreach. Halimbawa ako, nagpipreach. Sana sa pagdating ni Jesus, madatnan niya ako nagpipreach. Sana sa pagdating ni Jesus, madatnan niya ako nagba-Bible study o nagsishare ng Ebanghelyo. Gawain ng Panginoon Pero alam niyo po ba, yung gawain ng Panginoon, masigit pa ron? Pwede bang sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, dahil ikaw estudyante, madatnan ka niya na nag-aaral ng mabuti? Part yan ng gawain ng Panginoon Na makita ng Panginoon, halimbawa, chef ka, sinong gustong maging rito? Chef. Pagluluto, restaurant. Pwede ba na sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, madatnan ka niya na nagluluto faithfully? Alam niyo po ba, kasama sa gawain ng Panginoon yon? Sino yung aware na lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon? Amen, di ba? Yung nakita mo si Jesus Christ, parating na. Galing ako yung pagluluto kasi pagbalik niya rito, pamemeriendahin ko siya. Natuwa pa si Jesus. Paano kung nanay ka lang? Nanay ka lang. Nasa bahay ka lang, nag-aalaga ka ng anak. Pagbabalik ni Jesus, natakbuhan ka, nag-aalaga ng anak. Well and good. Praise the Lord, matutuwa si Jesus sa'yo. Pero kung meron kang anak, isipin mo, teka, dadating na si Jesus Christ. Punta muna ako sa Bible study ko para madatnan niya ako nagba-Bible study. Pagbalik ni Jesus, magalit pa sa iyo yun Bakit mo iniwan yung anak mo? Bakit? Kasi po, lahat ng ginagawa natin, parte ng gawain ng Panginoon. Let me explain. Matatapos na po ako. Ang mga Kristiyano, pinaglilingkuran natin ang Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. At pag nag-i-evangelize tayo ng ibang tao, nag-share tayo ng gospel sa ibang tao, dalawa po yung ginagawa natin. Una, tinuturuan natin yung ibang taong paano maligtas. How to be saved. Pangalawang tinuturo natin sa kanila, how to live as a saved person. Kaya po tayo, dapat nakikilala tayo sa pagiging ekselhente. Sa lahat ng ginagawa natin,
laging maganda yung ginagawa natin. Kasi tinuturo natin sa ibang tao na ako Kristiyano, alam ko paano maligtas, alam ko rin paano mabuhay bilang Kristiyano. Para yung mga tao sa paligid natin, nadadala natin sila sa Panginoon. Nalalaman nila paano maligtas, paano mabuhay bilang Kristiyano. Yan po yung work of the Lord. Sa lahat ng ginagawa mo, pinapapurihan mo ang Diyos. Sasabi dito, always give yourselves fully. Kaya nga, matutupad natin to. Kasi always fully. From Monday to Sunday. From kahit anong activities natin. Kahit nag-aaral tayo. Pinagbubuti natin. Hindi lang dahil sa scholarship. Dahil talaga para sa Panginoon to eh. Parte ng work ng Diyos to. So, always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa mo sa Panginoon, kaya pag-aaral yan, kaya pagtugtog yan, kahit ano pa yan, yan ay contribution mo sa kariyan ng Diyos. At kahit anong gawin mo na kontribusyon sa kariyan ng Diyos, lahat ng yan merong pangwalang hanggang epekto. Tanong mga kapatid, let me end with this. Sa atin na naririto ngayon, are you willing to always give yourselves fully to the work of the Lord? Are you willing, kahit na mahirap, kahit na maraming mga challenges along the way, kahit na pagtawanan ka ng mga classmates mo, masyado ka namang Kristiyano, masyado ka namang religious, are you willing to give yourself fully to the work of the Lord? Ang promise po rito mga kapatid, lahat ng gagawin natin para sa Panginoon, yan ay merong walang hanggang epekto. Naaanihin natin ng pangwalang hanggan. Tapos na po ako, pero may tatlo pa. Summarize ko lang po. Ito po yung ABC na application natin. Tandaan lang natin, ABC. Number 1, anchor all your hope in Christ's resurrection. Kahit anong mangyari mga kapatid, i-angkla natin yung pag-asa natin sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. That's number 1. Number 2, believe that you are more than conquerors. Believe that you are invincible. Na kahit anong mangyari dito sa mundo, hindi ka kaya magapi. Dahil ang Panginoong Jesucristo naka-back up sa iyo. Bubuhayin ka nga mag-uli eh. Wala ka nang dapat ikatakot. Kaya tayo mga sundalo ng Panginoong Jesucristo na laban ng laban. Walang atrasan. Bakit? Invincible. You are more than conquerors. And pangatlo po, commit yourself to the work of the Lord. Fully and always. Amen po ba? Tayo po ay sumandaling manalangin. Kausapin natin si Lord right now. Magpasalamat tayo sa Kanya na nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Let's pray. Father, thank you for gathering us together. Thank you, Lord God, for being with us right now. Lord, salamat po sa bawat kabataan na naririto, Panginoon. Salamat meron silang oportunidad na seryosohin ng Panginoong Jesucristo, ibigay ang kanilang buhay sa iyo. Lord, gusto po namin gumawa ng commitment ngayong gabi. Commitment na iaalay namin yung aming mga buhay sa inyo. Lord, sa paglabas namin sa lugar na ito, pagpunta sa aming mga pamilya, sa aming mga tahanan, gusto namin paglingkuran ka sa lahat ng aming mga ginagawa. Inaalay po namin sa inyo yung aming mga bibig, na lahat ng sasabihin namin ay mga bagay na nagbibigay ng kaluguran sa inyo. Inaalay po namin sa inyo ang aming mga kamay, na lahat ng gagawin ng aming mga kamay ay mga bagay lamang na magpapasaya sa iyo. Inaalay po namin sa inyo yung aming mga paa, na lahat ng pupuntahan namin ay yung destinasyon na inihanda nyo sa amin na magbibigay ng kaluguran at kaluwalhatian sa inyo. Lord, inaalay po namin yung buong buhay namin.
Gamitin niyo po kaming instrumento sa ikalalaganap ng iyong kaharian dito sa lupa. Lord, thank you for your resurrection. Our lives become meaningful because of what you have done 2,000 years ago. Father, nagkakatiwala po namin sa inyo ang bawat kabataang naririto. Gawin niyo po silang instrumento ng pagbabago sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga eskwelahan, at sa aming bansa, Panginoon. Dalangin po namin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang sumaamin sa bawat isa sa amin at kaming lahat po, Panginoon, ay maging kagamit-gamit sa iyong kaharian. Knowing that our labor in the Lord is not in vain. Lord, we glorify your name. We praise you. This is our prayer in the most precious name of Jesus Christ. Amen and amen.